araw na ito mga kapatid, maganda po ang atin pong pag-uusapan sapagkat nais ko pong ibahagi po sa inyo ang atin pong part 2 ng ating pong mensahe. May hangganan din ang ating pagluha. Kahit malaki ang iyong muscle, ikaw ay matipuno, o sabihin mo na hindi ka emosyonal, pero mayroon at mayroon din minsan sa iyong buhay na ikaw ay luluha. Kailan ka ba huling lumuha at bakit? Maari pong mayroon po sa inyo ay kanina lamang. Ako po ay ngayon po lamang habang tayo po'y nagpupuri. Hindi ko po maiwasan na pumatak ang akin pong luha sapagkat nadarama ko po ang presensya ng Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya pong kabanalan. Kaya po mga kapatid, sa buhay po nating ito, hindi po natin maiwasan ang pagluha. Maari pong pagkawala ng mga mahal natin sa buhay o namimiss po natin yung atin pong mga malapit sa atin pong puso. At alam niyo po mga kapatid, hindi po isang kahinaan ang pagluha. Alam niyo po ba mga kapatid, that we learn from Scripture that there is a time to cry. And everyone will cry at some point in their life. There is a time to cry, there is a time to laugh. May panahon po yun. Minsan, ikaw ay masaya. Minsan, ikaw ay malungkot. Minsan, ikaw ay laging tawa ng tawa. Kung may nakakatawa, mahirap naman na ikaw ay tumatawa ng walang nakakatawa. Ibang usapan na yon. Pero minsan, sa buhay po natin, kapatid, hindi po natin maiwasan ang pagluha. Could you do the dim light, baby? Thank you. And here, the world likes to say things like men don't cry. But in the Bible, you see the strongest people crying out to God, such as Jesus, who is God in flesh, David, and more. Makikita po natin na thank you, baby. Makikita po natin, kapatid, na kahit po ang mga warriors o maging ang Panginoong Hesus ay lumuha din. Maging si David na kahit si Goliath ay alam po natin na tinalo po niya. Pero kahit isang warrior ay umiiyak din at lumuluha din. Amen? Amen. Marami po sa atin na madaling umiyak. Alam natin na, of course, ayon po sa pag-aaral, sabi nila na ang mga babae po raw ay mas madaling umiyak kaysa lalaki. Pero ulitin ko po mga kapatid, ang pagluha o ang pag-iyak ay hindi po sign ng kahinaan. Kundi ito po ay parte po ng buhay po natin. Parte po yan ng atin pong emotion na ibinigay po ng Diyos na gamitin po natin kung kailangan. Dahil kapag ka pinipigilan mo pong umiyak na dapat ka nang umiyak, alam niyo po ba na hindi po makakabuti ito ayon po sa mga dalubhasa sa pag-aaral na mayroon pong kapag iyong iniiyak, iniluha mo ay mayroon pong maramdaman kang kaginhawaan. At dito mga kapatid, in Psalms 56 verse 8, the Bible says, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Notice the word here, you keep track of all my sorrows. So lahat pala ng ating kapighatian,
ng mga kasawian sa buhay, ang Panginoon ay Kanya pong nalalaman. Hindi lamang yon mga kapatid, sabi po ng Biblia, you have collected all my tears in your bottle. Iniipon ng Panginoon ang ating mga luha, na kung saan noong sa lumang tipan, ay kanila pong kaugalian na kapag sila po ay dumaranas ng matinding kapighatian sa buhay, ang mga babae ay kapag po sila ay umiiyak, mayroon po silang sisidlan na doon po nila nilalagay ang patak ng bawat patak ng kanila pong luha. At alalahanin nila, titingnan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos sa panahon ng kanila pong kapighatian sa buhay. At sabi po ng Biblia, you have recorded each one in your book. Nakasulat sa aklat ng Panginoon ang kahulugan ng ating mga luha. Alam niyo po ba mga kapatid, na minsan meron kang gustong sabihin na hindi mo masabi. Kahit na lamang minsan sa atin pong mga mahal sa buhay, meron kang gustong sabihin, pero ayaw mong sabihin dahil nag-iisip ka na baka masaktan o baka mali lang ang iyong sasabihin, kaya minsan ay iyong kinikimkim na lamang. Alam niyo po mga kapatid, kahit ang mga panalangin na hindi po natin nabanggit sa Panginoon, tulad po ni Hana sa mga pagpatak ng kanya pong luha, ay mayroon pong kahulugan na kung saan alam po ng Panginoon ang kahulugan ng bawat patak ng ating luha. Maaring yan ay panalangin pagdaing sa iyong anak, sa iyong asawa, o sa mga problema na atin pong kinakaharap sa mundong ito. Kailan ka ba huling lumuha? Kapatid, huwag po tayong mahiya or kapag tayo po ay lumuluha or umiiyak. Yan po ay parte po ng atin pong buhay, kapatid. At alam niyo po ba nung araw na kapag mayroon pong mga namatayan sa kanila pong lugar ay umuupa sila ng mga babae na pupunta doon para tagaiyak lamang sila. Yun ang kanila pong, isa po sa kanila pong hanap buhay. At yun po ang kanila pong ginagawa. Mapag-aaralan po natin dito sa salita ng Diyos. Makikita po natin yan simula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Libo-libong taon na ang nakakaraan, maging ang mga lingkod ng Diyos o maging ang Panginoong Hesus ay lumuha din. At alam natin mga kapatid, ang sabi po ng Biblia mga kapatid in Psalms 107 verse 19, Lord, help! If you don't know what to say, full of sorrows, just say, Lord, help. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi kahit sino po sa atin, mga kapatid, kailangan din po natin ng tulong. Maaring ikaw ay matalino, malakas ka, mayroon ang lahat sa iyo, pero minsan sa iyong buhay, kailangan mo rin ng help, ng tulong. Sino po sa atin ang nabubuhay sa mundong ito na hindi kailangan ng tulong sa kanyang buhay? Hindi ka mabubuhay ng nag-iisa lamang, at lalong-lalo na kapatid, na kailangan po natin ng habag at tulong ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi po ng David, Lord, help! They cried in their trouble and He saved them from their distress. Hallelujah! Hallelujah! You hear that mga kapatid? Sa ganoong lagay sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Hallelujah! How do you like that mga kapatid? When you don't know how to pray, you don't know what are you going to say, hindi mo alam kung anong sasabihin mo, kung anong ipapanalangin mo, but you just simply cried out to the Lord, Lord, help! And you know what? Alam ng Panginoon kung ano ang iyong kailangan kahit hindi mo banggitin, sapagkat kilala ng Diyos
ang bawat isa sa atin kahit sa loob pa lamang ng sinapupunan ng ating magulang o bago ka pa lamang isilang sa mundong ito, nakita na ng Diyos ang iyong hinaharap. Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Psalms 34 verse 17, the Bible says, the Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles. From all their troubles. Not some of their troubles. All their troubles. Diba? Hallelujah. And then in John chapter 11 verse 34 to 35. Let's take a look in the New Testament. The Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Where have you put Him? He's talking about Lazaro, ang kanya pong matalik na kaibigan. Kasi ang Panginoong Hesus, siya po ay naglakbay, ay pumunta pa sa kanya pong misyon. At dahil po rito, si Lazaro ay patay na. In fact, 4 na araw na ang nakakalipas nang dumating ang Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia, where have you put Him? He asked them, they told Him, Lord, come and see. Come and see. And then the Bible says, the shortest verse in the Bible, verse 35, the Bible says, then Jesus wept. That is the shortest verse in the Bible. John chapter 11 verse 35. At least kung mayroon po tayong isang alam na one verse sa Bible, hindi na mahirap po ito. Jesus wept. That's it. John chapter 11 verse 35. Sino po daw yun, mga kapatid? Ang Panginoong Hesus. Di ba? Tumangis si Jesus. Or umiyak si Jesus. Sino po yun? Ang Panginoong Hesus. Bakit po siya umiyak? Dahil ang kanya pong kaibigan, matalik na kaibigan ay namatay na, pumanaw. Hindi ba tayo, mga kapatid? Kapag mayroon po tayong malapit sa ating pong puso, na nauna na po sa atin sa hukay, di ba? Nauna na mahinga sa atin, hindi pa tayo rin po ay nalulungkot sapagkat hindi na natin sila mahahagkan, di masisilayan pa. Yan po ang atin pong buhay, kapatid. Kaya po ang Panginoon ay tumangis ang Panginoon. Pero alam po natin ang kwento ang nangyari po dyan, para ipakita na ang anak ng Diyos ay may kapangyarihan, kaya niyang gawin kahit the greatest miracle of all is the miracle of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Yung mga bulag nakakita, the blind see, yung mga pilay nakalakad, yung bingi nakarinig, yung pipi nakapagsalita, yung mga kitungin ay nalinis, gumaling, maging ang patay, binuhay po ng Panginoon. Yan po ang ginawa po ng Panginoon. At dito makikita natin, kapatid, na ang Panginoong Hesus ay tumangis dahil mayroon pong kailangan po niyang tumangis dahil yun po ang kanya pong nararamdaman. Amen? And here, in Psalms 30 verse 5, the Bible says, for His anger lasts only a moment. It's talking about ang Panginoon. Di ba? For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Hallelujah. Di ba? Weeping may endure for a night, but He give the joy that comes in the morning. Di ba mayroon po sa atin na dahil po sa problema o sa pasanin na iyong dinadala ay sa gabi ay hindi ka makatulog dahil iniisip-isip mo yung pangyayari na yon. Hanggang sa ikaw ay tumapatak ang iyong luha, hanggang sa ikaw ay makatulog na dahil sa iyong pagluha. Naalala niyo ba yung mga panahon na iyon? Maaring ikaw ay iniwan ng iyong kasintahan o maaring mayroon kayong tampuhan ng iyong sweetheart or ikaw ay broken-hearted ka, nawalan ka ng trabaho na iyong inaasahan o kaya naman ay mayroon kang problema sa iyong anak na hindi mo inaasahan. Hanggang sa makatulog ka na lang ay umiiyak ka na lamang, ni hindi mo man lamang mabanggit na sa Panginoon ang bigatin na iyong dinadala. Pero sabi po ng Biblia, weeping may endure for a night, but He give the joy that comes in the morning. Hallelujah. Pagsapit ng umaga, ang Panginoon ay mayroon pong bagong pag-asa na inihanda sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang kanyang galit ito ay panandalian. Di ba ang kanyang galit daw ay panandalian, ngunit pag panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Tingnan niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Yung kanya pong pagkagalit sa atin ay panandalian.
Hindi po niya pinapantayan o tinatapatan ang bawat kasalanan na atin pong nagagawa. Kasi kung tatapatan lamang ng Diyos ang bawat kasalanan na atin pong nagawa, wala isa man ang makakaharap po sa atin. Pero yung kanya pong kabutihan, sabi po ng Biblia, sa buong magdamag, hallelujah, panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha, may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak, hallelujah. Purihin ang Panginoon, di ba? Napakaganda na ang puso mo ay mabigat dahil sa iyong nararanasan. Ngunit paggising mo sa umaga, bagong pag-asa at kagalakan ang dulot ng Diyos na Kanya pong ipinagkakaloob sa Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin ang kwento ni David na ang mga ito ay 600 soldiers, mga warriors, mga 600 soldiers na ito na laging nasa labanan. Tingnan po natin ang kwento. Kung ano po ang nangyari. Sabi po ng Biblia, 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into Negeb and Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it to the ground. Notice the word, burn it to the ground. They had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. Verse 3. When David and his men saw the Romans and realized what had happened to their families, verse 4, they wept until they could weep no more. Notice the word here in verse 4. They wept until they could weep no more. Sa Tagalog anak yung verse 4. Yung verse 4 lang. Notice here yung verse 4. Ano pong sabi niya? Sa verse 4 lang anak. Sila po ay umiyak ng umiyak hanggat hindi na sila, sabi niya, nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Sino po yung mga ito mga kapatid? Yung mga 600 na sundalo na mga sanay sa labanan. Marami na po silang labanan na pinuntahan. Kasama po ito ni David, mga kapatid. At wala sila doon dahil handang makipaglaban. Unfortunately, ang isang pinuno doon ay hindi po sila pinayagan dahil yung mga ibang mga leader ay nag-iisip na baka pagdating ng labanan na ay tumulong doon sa kanila pong kalaban. Kaya po sila ay pinauwi. Anong sabi ni David? Bakit nyo gagawin sa amin ito? Matagal tayong magkasama. Sabi niya, wag sanang sumama ang loob mo. Wala kang ginawang masama sa amin. Pero yung aking mga kasama, ayaw nila ikaw pasamahin, kaya umuwi ka na lang. At nung umuwi siya, ang nadatnan po nila, nakita po nila, na yung kanila pong city, yung lugar na ipinagkaloob sa kanila, sapagkat yung panahon na ito, si David po ay tago ng tago kay Saul, kay Haring Saul. Hindi dahil takot siya kay Saul. Marami siyang pagkakataon na pwedeng patayin si Saul. Pero alam ni David na hindi niya dapat galawin ang inanoint ng Panginoon. Kaya si David po, mga kapatid, ay tinawag na a man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos. Dahil po hindi lamang sa kanyang kagitingan, kundi dahil po sa kanya pong pag-ibig sa Diyos. Ganun po kalapit ang kanya pong relasyon sa Panginoon. At sabi po ng Biblia, mga kapatid, nang dumating nga si David, susunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Notice the word that. Ikaw ay nanggaling sa malayong lugar na kung saan ikaw ay excited ka na pagka dating mo doon sa lugar na yun ay madatnan mo ng iyong anak, ay palapit sa iyo, sasalubungin ka ng iyong asawa at makapagpahinga ka na, pero pagdating mo, ang lugar ay sunog na ang iyong bahay na tutuluyan, maging ang lugar. Wala nang natira, wala na yung pinggan, wala na ang plato, wala pati ang iyong lolo, ang lola mo, asawa mo at mga anak na. Sunog na lahat. Anong iyong gagawin? Kahit ikaw ay warriors, kahit ikaw ay matipuno, kapag yun ang naranasan mo. Sabi mo ng Biblia, mga kapatid, dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Notice the word paghihinagpis. Pag ikaw ay sobrang sakit ang iyong dinaranas, sabi po ng Biblia, paghihinagpis. Nag-iyakan sila
hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Naranasan mo na ba? Na ikaw ay iyak ng iyak hanggang sa mapagod ka na sa kaiiyak mo, yung halos wala ng luha na pumapatak sa iyo dahil sa sobrang hapis na iyong dinanas. Baka wala pang, di pa natin dinanas ito na pero tilabaga na para bang kinalimutan na tayo ng Diyos dahil sa atin pong naranasan. Mga kapatid, ito po ay hindi isang kwento lamang, kundi ito po ay isa pong kasaysayan na nangyari po sa buhay ni David at ng kanya pong kasamahan. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, in verse 5, the Bible says in verse 5, balikan po natin doon, di ba, David's two wives, Ahinoam from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. David was now in great danger. In great danger. Kasi siya po yung kanila pong leader, yung pinuno. Siya po yung nagdilid doon. At ang sabi po ng Biblia, David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. Notice the word here. Ang dami mong kabutihan na ginawa, ang dami mong pinakitang kabutihan, pero sa isang iglap, sa isang bagay na hindi naman ikaw ang may kagawan, lahat ng sisi binubuntun sa iyo. Gusto kang patayin ng mga kasamahan mo, kasama mong kumain sa pagkainan. Pero dahil sa pangyayaring iyon, gusto kang patayin. Ano ang iyong mararamdaman na traitor ka ng lahat? Na sa buong buhay mo, itinaya mo ang iyong buhay, ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Pero dahil sa pangyayaring ito, wala kahit isa ang nag-encourage sa iyo, umunawa sa iyo, lahat ng sisi buntun sa iyo. Minsan, ang buhay, it seems unfair. Bakit ganoon? Naitanong mo na ba? Why like this? Are you with me, mga kapatid? Amen? Maaari pong mayroon pong nanonood ngayon na pwede mong sabihin na binigay ko ang lahat ng aking mga kaya rito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking karunungan, binigay ko ang aking panahon. Pero bakit ginawa sa akin ito? Kasama po sa buhay yan, kapatid. Amen? Kahit ang isa pong lingkod po ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Biblia, David was now in great danger because his men were very bitter and losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David, notice the word, but David found strength in the Lord his God. Other versions, but David encouraged himself in the Lord. Encouraged himself. When no one encourages you, then learn to encourage yourself. Let me repeat that. Kapag wala na ang nag-i-encourage sa iyo, wala man lang kahit isa, ngayon pag-aralan mo, na-encourage mo ang iyong sarili. Amen? Nasubukan mo na yon? Kaya ano mong ginawa? David found strength in the Lord and his God. In-encourage niya ang kanyang sarili. Pagkatapos siya po ay lumapit po sa Panginoon. Kapag in-encourage mo ang sarili mo, hindi lamang optimistic ka or positive ka, but you are optimistic not because ikaw ay positive lang, but you are optimistic based in the Word of God, sa salita po ng Diyos. Amen? The promises of God, that He is proven, faithful, and true to all His promises. At dito makikita natin, mga kapatid, di ba sa verse 7 din, sa verse 6 sa Tagalog, di ba sabi niya rito, makikita natin na kung saan si David, mga kapatid, ay balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Kanino ba tayo lumalapit kapag tayo ay nangihina? Kapag tayo ay mayroong suliranin, mayroong bigatin na kinakaharap sa atin pong buhay, sino ba ang una nating nilalapitan? Minsan, mga kapatid, kasi ang pinaka-last option na lamang natin kapag hindi natin na diskartihan yung atin pong mga suliranin ay saka na tayo lumalapit sa Diyos. Hindi ba na dapat ang una nating lalapitan ay ang Diyos? Tulad ni David, mga kapatid, kaya ang sabi po ng verse 7, sinabi ni David kay Abiathar, dalhin mo rito ang ephod.
Yung ifod dito mga kapatid, makikita natin dito na ito yung isinusuot po nilang damit. Na kapag sila po ay magpupuri, magbibigay ng pasasalamat, papuri at sacrifice sa Panginoon, sinusuot po nila yan. Ito po yung una niyang nasa isip, hindi po siya nagharumentado, hindi po siya yung nagmamadali na kung ano yung dapat niyang gawin lamang. No mga kapatid, kasi alam ni David na trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will direct your paths. And here, sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Tingnan niyo po mga kapatid, ito ang kanyang tanong sa Panginoon. Hahabulin ba namin ang mga tulisang iyon? Mauhuli ko po kaya sila? Hindi sinabi niya, Panginoon, bakit mo ginawa sa akin to? Sinunod kita, bakit? Hindi. Sabi ni David, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tapos ang tanong po niya, di ba, napakaganda, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Hindi siya nagdesisyon ng kanyang sarili lamang, diskarte, na bagamat siya ay sanay na sanay sa labanan, pero pumunta siya muna sa Panginoon. Hallelujah! Kung alam mo, kung gagawin lang po sana natin ito, mga kapatid, napakaganda ang magiging resulta ng atin pong mga desisyon na ginagawa. Subalit minsan nakakalungkot. Panghuli na lamang ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, mauhuli ko po kaya sila? Sagot ng Panginoon, sige, habulin ninyo. Maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Hallelujah. Mga kapatid, kapag sumagot ang Diyos, ibilang mo na parang tapos na. Ulitin ko ito mga kapatid. Hindi mo pa natatanggap, pero kapag nangusap na ang Panginoon, it seems it's already happened. Just like, you remember Abraham? Di ba ang sabi niya kaya, I have called you to be a father of many nations. That time, si Abraham ay wala pang anak. Pero ang tawag sa kanya ng Panginoon ay Abraham na. Wala pa siyang anak kahit isa. Kasi kapag sinabi ng Diyos, hindi pa nangyayari, paniwalaan mo na parang nangyari na. Bakit? Alam natin ang nangyari. Yung kanilang mga bihag, nakuha nila na ibalik ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, at hindi lamang yon, yung nawala sa kanilang mga ninakaw sa kanila ng mga kaaway, na ibalik lahat yon at sobra-sobra pa. Bakit? Ganun ang Diyos ang magpala. Kaya nga mga kapatid, doon papasok yon. The devil meant it for bad, but God meant it for good. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? It seems na kung ikaw ay nasa kalagayang iyon, ano kaya ang iyong gagawin? Di ba? Hindi pa nga sunog ang iyong bahay. Di ba? Ang simple lamang na problema. Di ba? Isang araw pa lang nawawala ang iyong anak, di mo na alam kung anong gagawin mo. Parang suklop mo na ang langit sa iyo. Pero dito mga kapatid, ang ginawa ni David, kung atin pong tutularan, ang kanya pong ginawa mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagbabago. The Bible says He is the same yesterday, today, and forever. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Whatever He do before, He will do it again. Kasi sabi niya, I the Lord, I do not change. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now, sa bagong tipan, tingnan po natin ang kwento. Amen? Now, in Luke chapter 7 verse 36 to 50, basahin ko po ito. Inananyahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Kapag inimbitahan mo kasi ang Panginoon, hindi ka niya tatanggihan ng Panginoon. Ang Panginoon kasi ay kaibigan ng lahat. Kaibigan ng maging ng mga tinuturing po ng mga makasalanan, maging ang mga righteous, lahat pwede po ang Panginoon. Hindi po nagtatangi ang Panginoon. Kaya noong inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo, alam natin yung mga Pariseo na ito yung mga laging kumakalaban sa Panginoon, mga teachers of the law. At sabi niya, upang makasalo niya, pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag.
Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Alam niyo po yung kantang Alabaster Jar? Di ba? Di ko nakakantahin. Di ba? At sabi po ng Biblia, sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Pakinggan niyo po ninyong mabuti. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ang kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang kanyang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, na sabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pagkautangan? Tignan niyo yung tanong po ng Panginoon, ha? Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, pakinggan po ninyo mga kapatid, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? I'm going to close, mga kapatid. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Would you stand up, mga kapatid? Going to pray. Mga kapatid, ito pong kwento pong ito ay simple and plain ang explanation. Nandun na po, mga kapatid. Pinakita po ng halimbawa ng Panginoon ng isa pong babae na, alam niyo po, yung alabaster jar ay nung panahon po yun ay isa pong mahalagang bagay nung kapanahon na yun. Mahal. Ang halaga nun, at least 1 taong sweldo mo yun, kung yung kanila pong standard na kanila pong salary. Pero itong babaeng ito, mga kapatid, ay ginawa po niya yon na kung saan pinampunas po niya mismo ng paa ng Panginoon ay yung kanya pong buhok at mga patak ng kanya pong luha. Tulad po ng babae, mga kapatid, wala po siyang sinabi. Hindi man lang niya sinabi, Panginoon, ito po yung aking nagawang kasalanan. Mga kapatid, siya lamang po ay umiyak. Pinunasan lamang niya ang paa ng Panginoon.
ng kanya pong mga luha. Maaaring hindi po tayo tulad po ng babae. Pero makikita po natin dito mga kapatid na wala po siyang kahihinto sa pagluha, sa pag-iyak. At kahit hindi po siya nagsalita, alam po ng Diyos, alam po ng Panginoong Hesus ang laman ng kanyang puso. Mga kapatid, ano man ang laman ng iyong puso sa oras na ito, ano man ang iyong hinaing, ano man ang kahulugan ng iyong mga pagluha na yan, hindi mo man nabanggit kahit kanino. Pero mga kapatid, alam po ng Diyos ito. Kaya sa oras na ito, gusto kitang ipanalangin. Ayaw kong matapos ang gawain na ito, nasirain ni Satanas, upang hindi mo matanggap ang iyong dalangin, ang iyong hinaing, hindi mo matanggap ang iyong kagalingan, ang kaligtasan. The devil is a liar. May hangganan din ang ating pagluha. Mga kapatid, I want you to pray this prayer. Pagkatapos ulit, pagpipray ko po kayo sa inyo kung sino ang may sakit, kung sino po ang naggustong ng restoration, deliverance, gusto kitang ipanalangin. But this is the greatest miracle of all about salvation, kaligtasan. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, humihingi po ako ng tawad, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan, kinikilala ko ang aking mga kasalanan. Ikaw nga, Panginoon, ay namatay sa cross ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Ikaw ay namatay at muling nabuhay, at ikaw ay babalik. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kapatid, gusto kitang ipanalangin ngayon. Sino man sa inyo ngayon ang mayroon pong karamdaman, maring hindi ka makatulog ng gabi, or mayroon kang dinadalangin sa iyong pamilya, sa iyong anak, healing o anuman, deliverance, restoration, right now in the name of Jesus, I rebuke that sickness in Jesus' name. Receive your healing right now. By faith. Right now. Healing flow right now in Jesus' name. Receive your healing right now. Receive your restoration. Receive your deliverance. Right now in the name of Jesus. Oh, rababa, shekere, bababa, sandala, bababa. Oh, rababa, shekere, bababa. Now would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I declare right now, receive your restoration, receive your healing, receive your deliverance, receive your provision. Right now, in the name of Jesus. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po muli sa inyo pong pagsama. Bagamat meron pong interruption, pero ganun pa man mga kapatid, I want you to share ito sa atin pong mga Facebook pa natin para maging daluyan din po tayo ng pagpapala. Muli po mga kapatid, we love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you on Sunday. We love you and God bless.